Hastang TV, The Filipino Channel. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Hastang, nagsasabing mabuhay po kayo kung saan man kayo naruroon ngayon. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa the law of attraction. So, ang kuan ko nito kasi sabi ko nga mahilig ako nga magsaliksik. Ayon sa aking pagsaliksik, at ito'y aking nasaliksik, na ang sagot sa tanong na yan ay nandun lang sa aking pagsaliksik. Ang tanong na the law of attraction, kung ano ito, no, ay unang-una, isa itong parang psychological o yung baga ambisyon natin ba, no, na obsession, kumbaga, pero hindi naman siya obsession na obsess ka sa isang dalaga, ganyan, no? Parang similarity sila ba? Kasi kung mag-obsess tayo sa isang bagay, baka kunin na natin sa maling paraan, mali yun, hindi yun pwede. Ang law of attraction dito is yung parang nasa ambisyon lang natin na gusto ko yan na bagay, gusto ko yan magkasakyan. In-apply ko yan, talagang effective, no, sa edad ko na ito. Nabasa ko yan mga middle of 20s. In-apply ko, gusto ko ganito. Na-track ko talaga, so dumating nga naman. Pero hindi ka agad-agad, kailangan mo ng isang kayod din na para makuha mo. At saka kung yung sa ngayon hindi pa darating din na panahon. Ngayon nga sabi ko doon sa isang topic ko, gaano kadalas ang minsan, ganun din yun ang mangyari. So ito ngayon na topic, itong the law of attraction, kasi meron kasing isang team dyan na yung tawag na team payaman. Ito yung ginagawa nila, no? Ginagawa nila, dapat ma-attract ka para makakuha daw yun ng 10 million views, ganyan ba? So, ganun din. Maganda man din yung nila, kaya para yung mga YouTuber din, magana din na mag-YouTube para naging guide nila bang, paano nila nakuha yun. Kasi sige sila, dasal man talaga ang tamang paraan. Kasi yung law of attraction, kasi meron daw tayong universe, kung sige ka-attract na, makuha ko yan. Makuha mo talaga, ma-attract yan. Kasi yung gravity mapunta sa iyo, yun ang explanation ng law of attraction. So, yun ang basic na kuha nila na dapat yung bagay sabi mo, I will become a millionaire. So, kayanin natin yan. So, makaya talaga yan. But, ito yung kaakibat, wag mong maging milyonaryo ka pero may ginawa kang mali. Hindi na yun maganda. Seriously, totoo yun, hindi na talaga yun. Dapat yung sa atin dito is i-applyan natin ng kunting sipag at tiyaga. Yun nga. Yung isang topic ko nga paano sila pinananganak na mahirap pero yumaman. Kasi sila talaga, mayroon din yung in-apply na sana ako maging world champion, gano'n, para kay Pacquiao sa mayaman. In-apply nila yung law of attraction siguro, hindi lang natin alam ba. Pero talagang destiny talaga yan, kahit na anong pang law of attraction, kung hindi talaga nakadestin sa'yo, kung doon na talaga ang kwan mo, accept mo na lang kasi baka meron din ang purpose ang Panginoon na dyan ka lang talaga din na for the kwan yan. Pero kasi meron ka talagang obligasyon. Kahit tayo dito may obligasyon sa ating mundo. Baka obligasyon mo na palakihin yung mga anak mo at magpaaralin mo. Yun ang obligasyon mo, tapos mag-aral sila din later on, doon mo nakuha yung attraction mo doon sa kumbaga sa business pa, profit mo ba, yung ginansya. Kung ano man sitwasyon, wag ma-discourage, dapat encourage. Wag mahinaan ng loob.
Sabi pa nga nila, tama din yung sabi ni sino yung Kung TV na huwag mahinaan ng loob. Kuan lang talagang i-attract mo sa yung dasal mo doon na talagang makuha mo talaga yan. Kung sa magkuhan talaga, sikap ka talaga. Siguro sila din, hindi natin makuha na sikap sila paano nila i-advertise yung kanyang YouTube, ganyan na makakuha no, na malaki na daw yung sahod nila. So, congrats sa kanila eh. Kaya sa atin, sa mga kabataan, kung nag-aaral kayo, i-attract ninyo na makatapos kayo ng pag-aaral. Huwag yung na-attract agad na makapira kayo, makakutsin. Hindi pa gani kayo nakatapos ng pag-aaral, yun na kagad yung ambisyon yun. Tama yun na ma-attract kayo dun sa bagay na yun, pero unahin natin yung step. Kasi ang kwan dito is ladirize yung life natin eh. Kasi hindi naman tayo magpunta kaagad dun sa top kung hindi tayo dadaan sa mga ladder na yung hagdanan na pagdaan natin mula pagkabata hanggang tayo magtanda. Ganun ang life cycle ng tao eh. Pero habang papunta tayo doon sa dulo na puntahan natin, yung nadaanan natin is dapat natin preparahan yan. Tapos kung may madaanan tayong matinik, huwag nating dibdibin o ano natin, dapat natin, yung matinik yung nadaan, dapat i-arrange natin o linisan natin yung ating mga matinik na mga experience. Sabi natin, huwag na natin gawin. Dapat mayroon tayong gawin na para hindi na tayo matinik o masugatan. Yun ang tama. Kasi kung ipatuloy natin na masama yun, matinik at masugatan ka na at masaktan, hindi na tayo makapunta sa ating paroonan yung daanan natin. Kasi habang nagalakad tayo, marami tayong matinik na matamakan o meron din tayong tamakan dyan na maganda. I mean tamakan yung madaanan, yung ano yan sa Tagalog yung tamak, yung apakan, yun pala. Habang naglalakad tayo, yung hakbang natin, marami tayong maapakan dyan. Kaya dapat nating pag-ingatan yan habang tayo naglalakad sa tahak sa ating buhay. Itong law of attraction, isa lang itong admiration o admire ka sa isang bagay na ito, gusto ko ito. Sana magkaroon ko ito. So, paano nga magkaroon ka? So, siyempre, magsikap ka na para maabot mo yun. Hindi kayo magkaroon ka niyan kasi nakawin mo. Bad yun. Gawa ka ng masama, hindi yun. Gawin mo na magsikap ka para makuha mo yung mga ganun na bagay. Ang ating topic ngayon is very malawak ito, iba? Maraming explanation. So, kahit na itong aking sinabi is practical opinion lang ito, sa akin lang ito. Kung meron man kayong maidagdag, so pwede nyo ako na i-comment na Mr. Astang, ganito din ang comment ko. So para maging talakayan, hindi kasi tayo sagot-sagutan. Buti sana kung marami tayong spectators ngayon o yung nag-view nito, at least mag-comment kayo, at least ma-correct ko ba. Hindi naman tayo psychological expert, feeling psychological lang. Ang sa akin lang dito is ginakuan ko lang ang practical na pagkaintindi ko. So hindi naman basically na tama yung aking explanation, pero sa paningin ko at sa pananaw ko, tama naman. Ang akin lang dito, advice lang bilang sa mga kabataan at bilang sa atin din na ko din kung ano yung na dapat ang ating pagtahak sa buhay, huwag tayong susuko. Yun ang ginamin dito sa isang attract. So pag makuha na natin yung bagay na yun, hindi pa rin yun sabi mo, hindi ka makuntinto. Kunin mo pa yung iba na mga bagay din na dapat abutin. Pero pag hindi mo maabot, huwag mong sisihin ng Panginoon o huwag mong sisihin ng universe. Sabi mo, hindi talaga nakatadhana sa akin ito eh. Sana magkuhan ito, baka balang araw tadhana ka. Malay mo, baka maawa ang Panginoon at yung universe, ibigyan ka ng pagkataon, yun na. Isipin mo na yun, pag ibigay sa'yo, yun na. Kaya nga ako dito din, ang taha ko dito sa purpose nga nag-live ako is to
to spread the good news, kumbaga the good news to the people of the kung dito sinong nakapanood. At sana din, katulad din sa Team Payaman, magrami din yung subscriber ko. Abutin din natin yun. Kung nakaya nila, sana kayanin din natin. Kung dalhin, yung taga, i-apply natin yung law of attraction din. Malay mo pala, mayroon palang mag-viral, magkuha na yung channel natin. So, ganun din sa kanila kasi sila din nagsikap din sila na naabot nila yung ganun na mga experience, no? So, nakuha lang ito kasi napanood ko yung kanilang mga topic ba doon. Pero, basically, yung kanilang ginawa, katuwaan lang yun. Bali, sa Team Payaman yun is katuwaan lang. Makuha natin din, mapulutan din natin sila ng aral na paano sila nagkuha na magsamahan yung mga barkada nila. So, okay man din yun. Pero, mostly kasi yun ang mga word ng mga kabataan ngayon yung parang trust talk lang. So, tayo din, umintindi lang sa kanila kasi yun sila, mga millennial sila May mga comment din na ganyan na huwag magkuhan. Pero yun na kasi ang trend kasi real talk yun sa kanila Yun ang nakuha ng mga bibig nila. Kumbaga, yun ang nabitawan nila sa salita nila ba. So, tayo na lang mag-intindi. At saka, hindi naman yun siguro nila sinasadya yun. Kasi parang lahat yun is kalukuhan lang lahat. Yun ang panila So, marami kayo nang ganun. Bakit bad influence? Hindi naman yung ganun. Siguro yung tao man yun sila, mabait man yun sila. May nag-comment pa gani na, buti na lang daw na shoutout din sa nag-comment, no? Na yung si Montiro, ayun siya, Isuzu Montiro, nasabi niya na wala daw kwan doon, itong programa na dito sa akin, wala daw kwan, wala daw yung silbi, walang halaga ba ito? Anong tawag yun? Pero sabi ko, salamat lang sa pagpanood mo, at least na panood niya, na wala daw, meron akong isang video doon na nag-comment siya, kuhan kayo ba, candid na pagka-comment niya, parang walang silbi, wala siyang nakuha na pulot na aral daw dito sa mga tambag-tambag ko, yung salita-salita ba? Sabi ko, salamat sa pagpanood mo. Positive lang yung answer ko, good vibes lang. Mira nagkakonsensya, sabi niya, buti na lang yan sa'yo kaysa iba dyan sa kay Kwan, ganyan, timpa, nag-recruit. Wala na akong nag-reply kasi ayaw kong magsira din sa ibang mga YouTuber kasi nagsikap yan din sila. Ito din, isang handle din yan ng mga, example, mag-comment sila ng mga bad sa'yo. Pabiyaan mo lang yan sila o i-positive lang yung comment mo. Huwag mo silang patulan kasi at least nagtingin sila kung ano, kasi observation nila yan. Then, i-correct lang natin kung ano yung observation nila. Sabi nila, papaulit-ulit yung mga salita mo. Siguro, tama din sila. Meron din akong kamalian. So, yun, i-correct ko din yun. Kasi hindi naman tayo perfecto na ganun kaagad ba. Kasi itong programa ko, kung sa tutuusin, boring talaga siguro ito. Kay salita-salita lang man. Kung ano lang to, kuwan sa akin, yung mga edad ng mga millennial, hindi makasakay sa akin. Kaya doon gani sa analytics ko, ang mga subscriber ko, magkasing edad ko din, mga 40 and above, yun talagang mga subscriber ko. Sige na lang, kahit na kunti, okay lang sa akin, kahit na 5-10 lang yung subscriber ko. Importante dito sa akin, yung advocacy ko na makasalita-salita lang ba na matuwa lang ako para sa sarili ko. Kasi yun nga, kung dito ka lang man, nag-vlog ka man na hindi ka natuwa, wag na lang. Dapat bigyan mo ng kasiyahan yung sarili. Una-una yung sarili mo na masaya ka sa ginagawa mo. Yun ang isa doon na iba topic din natin. Ma-relate natin sa law of attraction na dapat masaya ka kasi kung hindi ka masaya sa ginawa mo, huwag mo lang ipatuloy. Ang atin dito is kung ano yung purpose. Kasi kung hilig mo na magpatawa, mag-joker, continue mo yun, na vlog yun, maganda yun. Kung hilig mo magluto, at continue mo kung yung vlog mo kasi yun talaga. Kasi pag makuhan ka sa takot mo at saka sabi mo mabuli ka lang, isipin mo yun.
Hayaan mo yung mga baser o ano yan, bahala yan sila sa kanilang anong ginagawa nila. Ang importante ikaw, masaya ka sa buhay mo na ginagawa, vlog ka. Keep on vlogging, kumbaga. Hayaan mo yung mga nag-underestimate sa'yo. Dito kasi sa social media, sa YouTube, kung ano ka kahina, lakasin mo, total, hindi ka man nila makuhan. Comment lang siya dyan, huwag mong dibdibin yung comment nila. Kaya sa kapwa ko mga vlogger, continue lang kung ano yung gusto nyo na advocacy, continue lang yan. Kasi ako dito, yung sa akin naman is pang orthodox lang yung approach ko eh. Salita-salita lang, hindi naman ako newscaster, advice lang, yun lang ang target ko. Kumbaga, ang mensahe ko, hindi naman ito masama, hindi din ito bastos. Ang importante ko is mapulutan ng aral. Kung tama man ako mali, nasa inyo na yun. Kaya balik tayo sa topic na. Wala na tayo sa topic. Ang topic natin is the law of attraction. Napunta lang tayo doon sa mga ganun-ganun kasi base sa mga experience kasi. So balik tayo doon sa topic na the law of attraction. Ang ito, pag may bagay ka na gusto mong kunin, dapat isipin mo palagi na makukuha mo. Sabi mo, pakuha ko yan, balang araw kuna mo. Ang iba pa ngayon dyan, hinahawak-hawakan. Punta ka doon sa binta ng kutsi, sabi mo, balang araw. Tapos upo-upuan mo ba? Magkaganito din ako. Maganda pa dito. Yun ang kuan mo. So, bago tayo magtapos, itong final na opinion ko tungkol ito sa law of attraction. Hindi importante ang ating bagay kung ano man yun. Ang importante kung anong binigay sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon lamang ang nagbibigay sa atin ng buhay, lakas na pangatawan. Yun ang pinaka-importante. Ang mga bagay, darating lang yan kung tayo'y nagsikap at nagpursigi. Yung law of attraction, isa laman yung theory at ang ating tawag natin mundo ay nag-attract yan siya sa mga bagay na makuha natin kung ikuha natin ng pagdasal. Kaya ang opinion ko, hindi masama na mangarap kasi binigay yan sa atin ng Panginoon na mangarap tayo. Kasi kung hindi tayo mangarap, wala na tayong patutunguhan sa ating buhay. Kaya patuloy lang na mangarap kasi yan ang yan ay ating pribilehiyo na bilang pagkatao na dapat mangarap tayo sa buhay. Mangarap tayo sa ating sarili, mangarap tayo sa ating mga pamilya at sa ating mga anak. Hindi yan masama. Yan ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa muli, ito si Mr. Hastang, nagsasabi before tayo mag-close, meron akong panalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na pangatawan sa bawat araw-araw. Kami po ay nanalangin sa iyo kung saan man kami naroon ngayon. Naway ang aming mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan at sapat na pangatawan. Panginoon, wala kami kung wala ikaw. Tangi ikaw lang ang aming dalangin at sandalan. Naway bendisyonan mo kami sa aming mga gawain at gagawin pa sa bawat araw. Maraming salamat po, Panginoon, na aming mahal. Amen. Ito nga si Mr. Hastang sa muli nagsasabing, I love you all. Syarang Hamida po. Sa nag-birthday, happy birthday po sa inyo. Hastang TV, the Filipino channel.